Itong issue po ng pag-recall, pagtanggal ng PNP na pumapel na mga bodyguard o security ng mga politiko o kasama na rin yung mga retiradong general o ng pulis na temporary na bigyan ng security ng PNP. Tama lang po yan para magamit sila sa ibang mga trabaho at magamit sa ibang mga operasyon ng ating PNP. Ginawa po kasi ni General Marbil, PNP Director General, na nirecall yung 75 na mga pulis na naka-assign sa Office of the Vice President at yung mga naka-assign sa mga retiradong Police General at Colonel na naka-assign. Inalis po dahil kailangan ngayon ng pagpapalakas ng PNP sa iba't ibang unit at lugar sa buong bansa. Pati po yung ibang politiko binawasan din. Okay? At kaya sinabi kong tama lang yan dahil isipin mo naman tayo nagpapasweldo sa pulis tapos bodyguard lang ng politiko. Bodyguard lang ng kung sino-sino. Di ba? Hindi naman tama yon. Ang pulis pinapasweldo natin to serve and protect sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa politiko. At yung ako, nagulat ako, bakit napakarami niyang bodyguard? Ano? 75 ang pulis naka-assign sa kay Sara Duterte. Maliban dyan, meron pa rin Presidential Security Group. Ang tawag dati ng PSG, ngayon Presidential Security Command or yung ginagawang PNP Security. Ganun po yan. Basta marami hong unit eh. So, masama ang loob ng mga Duterte followers dun sa pag-recall ng mga pulis. Tama lang yun kasi nga gagamitin sa iba. Dahil yung pagkakatalaga ng PNP bilang bodyguard ng iba't ibang grupo dyan, yan po'y temporary lang, hindi panghabang panahon. Ngayon na kailangan na ng PNP ng dagdag na manpower sa dami ng trabaho, talagang doon ilalagay, kaya inirecall sila. Kaya huwag sanang haluan ng politika. Hindi yan pangharas. Parte yan ng diskarte ng liderato ng Philippine National Police at hindi yan labag sa batas. Walang paglabag sa batas si General Marbil dyan sa ginawang yan. Yan ay obligasyon at palagay ko mas maganda. Pabor yan sa mga Pilipino nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa ating kapulisan dahil magtatrabaho sila para sa lahat, hindi para sa politiko lang. Okay? Yun po yan eh. Yan naging epekto lang ito nung pag-resign ni Sara Duterte bilang Department of Education Secretary o pag-alis niya sa gabinete at nag-resign bilang irrevocable resignation ng kanyang ipinail. Ayan, isipin mo halos 2 taon. Hindi alam ng tao na ganun karami pala ang kanyang bodyguard na ating pinapasweldo. Saan siya napupunta? Bakit naparami yung security? May PSG na, mayroon pang pulis. O ngayon, PSG na lang. O Presidential Security Group o Presidential Security Command na bagong pangalan. Ayun, okay lang po yun. At yung iba pa dyan, sana yung mga halimbawa naka-assign sa senador, congressman o mga mayor, i-recall na rin. Dahil kailangan ho ng pulis, lalo na po yung intelligence community ng PNP, mukhang kakaunti sila. Dapat dagdagan talaga yun. Kaya suportahan natin ang galaw ng PNP tungkol dito. At yung mga politikong nasasagasaan na nagreklamo, huwag kayong maniwala dyan. Hindi panghabang buhay yan. Pansamantala lang. Kaya nung i-recall ngayon, tanggalin, nagagalit sila, hindi po yung kapanipaniwala. Pasalamat sila dahil sa loob ng 1 o 2 taon naging bodyguard nyo, kami ay nagpapasweldo. Ngayon lang natin nalaman. Mas maganda yung paglalagyan ng mga pulis na nirecall at kung saan ila-assign, halimbawa, mobile patrol, intelligence group, o kung ano mang galawan, mas makakatulong yun sa komunidad. Di ba? Kaya tama lang. Nagkakasunod-sunod lang po yung mga galaw at ang tinatamaan ay ang mga itong Duterte kasi nga sila yung identify. Wala namang ibang politiko na ganun karaming bodyguard eh. Di ba? Minabalitaan ba kayo na politikong hindi kaalyado ng gobyerno na may mga bodyguard na marami? Wala. Di ba? Kanya-kanya lang. Ganun po yan eh. Kung kailangan yung bodyguard, gumastos kayo ng sarili niyong pera para meron kayong security. Pero hindi naman tama na ang gobyerno at ang Pilipino nagpapasweldo ng inyong security. Ba, pinapasweldo na nga kayo eh. Pati ba naman bodyguard, kami pa magpapasweldo. Libre na nga kayo sa lahat, pati ba naman? Di ba mga gano'n? So, hindi naman ho
katanggap-tanggap. At hindi ko talaga maganda yan. Di ba? Ayan ang mga issue tungkol dyan. Mabuhay ang ating PNP. Kung may sama ng loob ang mga Duterte followers tungkol sa pag-recall kasi hindi nyo naintindihan, ayaw nyong intindihan ang sitwasyon. Nasanay kayo na pang sarili. Nasanay kayo na yung kapakanan lang ninyo iniisip. Yung kapakanan ng majority at Pilipino nagpapasuldo sa pulis, dapat iniisip yan. Ayan. Okay? Any comment, reaction? Okay lang po. Sige. Salamat. Pag-usapan natin ito. Naku, talaga naman tahimik lang ang NBI pero matindi. Kasi ako marami akong kaibigan sa NBI kahit ngayon isang araw may tumawag sa akin na taga-NBI at sabi niya, Padre, ano balita? Sabi sa akin ito, kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko masyadong kilala. Ito, ba may mga tatanong? Gano'n. Sabi ko, hindi ko alam Sabi ko, bakit? Pare, sila yung malapit na pwedeng may kinalaman. Naloko na. Ako saan? Doon sa controversial na video. Gano'n ba? Ayan. So, di ko alam ba't sila nagtatanong. Wala lang, kibali-balita lang. So, nagpapatunay lang, seryosong-seryoso ang task force ng police at yung NBI. Magandang coordination yung task force na binuo na General Marbil at ni Secretary Abalos para dun sa gumawa ng fake video. So, kung dati nabanggit ko na ang mga binabantayan na posibleng nagpakalat na pwede nilang imbestigahan ay yung mga member ni Kibuloy sa Estados Unidos. At yung mga member na nandito rin nagkalat. Kasi nga po, identify na mga member ni Kibuloy at mga Duterte supporters na mga followers at vloggers ang nagkalat ng mga video. Na fake nga po. Bawal na bawal po yan. Cybercrime law at kung ano pang mga kaso ang pwedeng kaharapin. So yun po, walang ibang grupo. Walang makakaliwang grupo. Walang mga politikong grupo na nagpakalat nito kung hindi yun lang po ang identify. Walang iba. So yun yung bago doon. Sabi ko, anong grupo ba ang tingin ninyo? Yung pa rin. Yung dati pa rin. Walang ibang grupo na na-identify na nasa likod nito. Dahil nga po yung kitang-kita sa video na nandun po yung mga abogado na kapanalig ng mga Duterte at Kibuloy. Katulad nga po ang Harry Roque, Glenn Chong, Maharlika at yung wala pang 200 na kanilang kasama dun sa rally, mga naka-uniforme ng kulay blue. Ang iba dun ay member ng Kingdom of Jesus Christ na ka-assign sa California. At yung kanilang mga video ipinorward sa kanilang mga kasamahan dito at kung saan pang lugar sa buong mundo. Yun po yun. So naitanong ko, kumusta na yung investigation? So malalim po at may coordination na pala sa US. Ayaw ko na sabihin kung saan. Meron na pong formal coordination sa mga otoridad sa Estados Unidos para malaman kung saan ginawa. Kasi doon nanggaling, posibleng doon ginawa. Pwede naman dito ginawa sa Manila, dinala sa Amerika. Pwede naman doon ginawa, kinalat. Di ba? Ayan. So, wala hong ibang grupo. Grupo pa rin ng mga DDS ang identify na sinusubaybayan ngayon ng mga otoridad. Sabi ko, anong nangyari dun sa marami na nagdi-delete, marami na nag-deny. Natural lang yung denial. Pero yung pagpapatunay, ibang usapin yun. Papanig ako yung mga nag-delete. Hindi naman problema yun. Nakuha na namin. Ganun ang paliwanag. Nun pong aking informante dyan sa NBI. So, for security reason at iba pa, hindi ko babanggitin kung sino. At hindi ko rin babanggitin kung sino ang kausap nila sa Estados Unidos. Pero ang akin lang idinidiin dito at yun ang importante ko malaman na kung merong identify na grupo, yung pa rin po dati. Talagang yung grupo ng mga galit kay Pangulong Marcos, nagpaparesign kay Pangulong Marcos, nagsasabi ng mga personal laban kay Pangulong Marcos, na grupo, sila ang subject for investigation. May ebidensya na sila ang ating mga otoridad. Dahil nga pinanindigan ng buong gobyerno ay gagalaw. Yan ang gusto ng Defense Secretary, DILG Secretary at DOJ Secretary. Pinagalaw ang NBI, pinagalaw ang PNP, nagkaroon ng task force, nagkaroon ng coordination, pasok. Abangan natin. Huwag kayong mawawala. I-share lang po ninyo. Like lang po ng aking mga video. Abangan ninyo. At sa oras ng pangalanan kung sino ang mga taong yan. Ngayon, ang pinapangalanan ng grupo pa lang. Individual, yun ay base na ho doon sa dokumentong ilalabas sa oras na sila mag-file na ng formal na mga kaso.
laban sa mga individual at organization na sa likod ng paninira kay Pangulong Marcos.